magsisimula na. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang i-share sa inyo na dapat noong July 12 pa ako mag-share ng Word of God. Pero dahil sa busy schedule, na-move ng July 19, which is last week. Pero nag-message sa akin si Brother Gerald, which is yung preacher natin nung last Sunday. Sabi niya siya daw muna. And then, sabi ko, okay, sige. And then, nakita ko yung pagpapala ng Diyos kung bakit sinadya niyang ako yung mahuling magturo ngayon. Kasi yung message ni Brother Gerald last Sunday, kadugtong nun yung sa akin. So, grabe yung pagkilos ng Panginoon sa pinlano niya talaga na si Pastor John muna and then si Brother Gerald. And then ako kasi connected yung mga ituturo namin na mga messages ngayon na salita ng Panginoon. At maraming salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. At ayun, bago tayo magsimula, i-request ko lang na nawa ay lahat tayo ay i-landscape natin ang ating mga cellphone, gadget. Kung naka-laptop kayo or TV, much better para mas makita po natin yung presentation, mga kapatid. At ayun po. Isa pa po palang kahilingan, mga kapatid, nawa po ay kung meron po kayong mga ballpen at papel, isang tabi nyo po muna, mga kapatid, yung mga ballpen at papel. Wag po muna sana tayong magsulat ngayon at mag-focus lang tayo sa pagkinig ng salita ng ating Panginoon. At isesend ko na lang po sa inyo yung copy ng presentation ngayon para po lahat tayo ay mabigyan ng copy at pwede po nating i-review anytime na gusto nating balikan yung message. So, ayun mga kapatid, let us start mga kapatid. Next slide. Before we start, I want you to think of the 5 most important persons or things in your life that give you comfort, mga kapatid. Sino-sino yung mga 5 taong pinaka-importante sa buhay nyo, mga kapatid? I will give you some seconds, mga kapatid, para isipin sila and isapuso nyo yung mga pangalan nila. Whether mama nyo sila, papa nyo sila, kapatid, asawa, mga anak, mga kapatid. Just think of them right now, mga kapatid. Gaano sila kahalaga sa buhay nyo ngayon, mga kapatid? Ano yung ibinibigay nilang comfort sa inyo, mga kapatid? I want you to think of them, mga kapatid. Kung hindi man tao, mga kapatid, anong bagay ang pinakamahalaga sa'yo, mga kapatid, na hindi mo kayang mawala? If meron na kayong naisip, mga kapatid, let us move, mga kapatid, sa ating main verse ngayong umaga, which is a common verse, mga kapatid. Sinulat ito ni Haring David sa Salmo 23, verses 1 to 6, or Psalms chapter 23, verse 1 to 6. This is a very common verse, mga kapatid, that says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Kung napapaisip kayo, mga kapatid, kung bakit ito yung verse natin, kung anong connect neto sa Lordship, mga kapatid, mamaya ay malalaman natin. At though napakasimpleng verse at napaka-common na neto sa atin, mga kapatid, ay yung message na dala ng verse na to, mga kapatid, grabe, mga kapatid, sobrang nakaka-overwhelm, mga kapatid, na kapag binasa mo yung verse na to, malalaman mo kung gaano kamahal ng ating Panginoon, mga kapatid. So, ayun, mga kapatid, let us pray, mga kapatid, sa ating pagsisimula. Panginoon, hallelujah, Jesus, Ikaw ang manguna sa amin ngayong linggo, Panginoon. Ang iyong mga salita nawa ay maghari, Panginoon, sa bawat puso at isipan ng aming mga manonood na kapatiran, Panginoon.
Lord Jesus, open our hearts and our minds, Panginoon, that there may be understanding with your word, Panginoon. Lord Jesus, pour your Holy Spirit, Panginoon, this day, Panginoon, and every day, Panginoon, that we will be renewed, Panginoon, with your Spirit, Panginoon, na aming maramdaman ng iyong presensya, Panginoon, kahit wala kami sa bahay panambahan, Panginoon, kahit kami nasa kanya-kanya lang naming mga bahay, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na manguna, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Lord, gabayan mo po kami, Panginoon, protektahan, Panginoon. Let there be revival, Panginoon Jesus. Let there be change of life, Panginoon, this day, Panginoon. Hallelujah. Lord God Jesus, pinagdarasal din po namin, mga Panginoon, ang aming mga kapatid na may sakit at karamdaman ngayon, mga Panginoon, na ikaw po ang magpagaling sa kanila, ikaw po ang magbiyaya sa kanila, Panginoon, ng buhay na masagana, Panginoon, ng buhay na malakas sila, Panginoon, sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng biyayang aming natatanggap mula sa iyo, Lord. Lord Jesus, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ikaw ang maghari, Panginoon. This we pray, Panginoon, in your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, let us move, mga kapatid, kung ano-ano ba yung mga pag-uusapan natin or kung ano-ano yung nais iparating na message sa atin ng ating Panginoon ngayong araw. Unang-una, syempre, hindi tayo lalayo sa topic na yung Lordship of Jesus Christ. Kasi yun yung main theme natin ngayong month. And then, pangalawa, yung word na comfort zone. Siguro familiar na kayo kung anong ibig sabihin ng comfort zone. And then, yung pangatlo is yung word na the Lord of Lords. Anong meaning ng the Lord of Lords? And then, pang-apat is yung choice. Now, mamaya malalaman natin kung bakit ito yung sakop ng message ngayong linggo. Punta muna tayo, mga kapatid, sa definition of Lordship. Ano nga ba ang Lordship, mga kapatid? Anong ibig sabihin nito? Ang sabi dito ni Dr. Roger D. Wilmore, Lordship is inseparably linked to the name of Jesus. Paul said, "Therefore God has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and those in earth, and of those under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the God the Father." Sabi yun sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11, mga kapatid. Jesus came from heaven to earth. Jesus came from heaven to earth, contracted himself to the measure of a virgin's womb, was born in Bethlehem, lived a perfect life, and died on a cross an atoning sacrificial death, was buried in a tomb, and was raised victoriously, and ascended into heaven to occupy his throne in glory, where God has highly exalted him, and given him the name which is above every name. So ang sabi dun, mga kapatid, na grabing napakadakila ng pangalan ng ating Panginoon na sa isang birhen, siya ay ipinanganak, mga kapatid. Galing sa langit, bumaba rito sa lupa, mga kapatid, upang bayaran ng mga kasalanan nating mga tao, mga kapatid. Which is, dapat tayo yung napako doon sa krus, mga kapatid. Pero, si Jesus ang napako, mga kapatid. At dahil doon, mga kapatid, yung glory na punta sa kanya, mga kapatid. At grabe grabing epekto nito, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon, which is, kaya nagkaroon tayo ng Lordship of Jesus Christ, mga kapatid. So, ayun, napaka-perfect ng buhay ng ating Panginoon nung nandito siya sa lupa, mga kapatid. Kahit nararanasan niya yung mga kahirapan na nararanasan nating mga tao, kahit siya yung nagbayad sa dapat nating bayaran, mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng Lordship, mga kapatid. Now, Lordship was at the very heart of Jesus' redemptive work on the cross. Paul makes this clear in Romans chapter 14, verse 8 to 9. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. For to this end Christ died, and rose, and lived again, that He might be Lord of both the living and the dead. Ayun, mga kapatid, mabuhay man tayo, mga kapatid, o mamatay tayo, pag-aari tayo ng Panginoon, mga kapatid. Yung Lordship niya, mga kapatid, makikita sa ating mga buhay, mga kapatid, kahit
wala na tayo rito sa mundo, yung lordship niya mga kapatid nandito pa rin. Yung lordship niya, yung sakop niya, grabe mga kapatid. Hindi mo siya madedescribe, endless mga kapatid. Indescribable ang lordship ng ating Panginoon mga kapatid. Ganoon kadakila ang ating pinaglilingkuran na Panginoon. Hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah. And dumako rin tayo sa susunod na definition ng lordship. Ang sabi sa Oxford Dictionary mga kapatid, lordship is a supreme power or rule mga kapatid. Ang sabi naman ng Merriam-Webster Dictionary, the rank or dignity of a lord, the authority or power of a lord, and then the territory under the jurisdiction of a lord. So kapag sinabi mong lordship mga kapatid, it means power. It means supreme rule mga kapatid. Kapag supreme, yun yung pinaka-kasukdulan mga kapatid. Walang papantay na kapangyarihan, walang papantay na paghahari mga kapatid. Ganoon ang meaning ng lordship mga kapatid. Yun ang sabi sa dictionary mga kapatid at doon sa nabasa natin kanina mga kapatid. Pero alam nyo mga kapatid, meron tayong tinatawag na the irony of Jesus Christ lordship mga kapatid. Ano yung irony na yun mga kapatid? Kung iisipin natin mga kapatid, ang lordship of Jesus Christ, ni Jesus Christ mga kapatid, sobrang dakila, walang papantay mga kapatid. Pero ano yung kakaiba rito mga kapatid? Alam niyo kung bakit mga kapatid? Kasi hindi niya tayo pinipilit na gawin siyang ating Panginoon ng ating buhay mga kapatid. Meron tayong free will mga kapatid na magdesisyon. Meron tayong freedom mga kapatid na magdesisyon sa ating mga buhay mga kapatid. Hindi niya kinokontrol ang ating mga buhay mga kapatid. Hindi niya kinokontrol ang ating mga galaw kung anong gagawin natin mga kapatid. Ganoon ang lordship ni Jesus Christ mga kapatid. Hindi niya tayo definition ng dictionary at ng Bible mga kapatid. Ganoon tayo kamahal ng Diyos mga kapatid na gusto niyang mahalin natin siya mga kapatid nang hindi niya tayo pinipilit na mahalin siya mga kapatid. Gusto niyang mahalin natin siya mga kapatid na bukal sa ating mga loob mga kapatid. Now, pupunta tayo sa kung sino dito nakakaalam ng story of Shadrach, Meshach, and Abednego mga kapatid. Sila ay kilalang mga tao sa Biblia mga kapatid dahil ito yung story nun mga kapatid. Sa panahon nila sa Babylon mga kapatid, si Shadrach, Meshach, and Abednego na mababasa natin sa Daniel chapter 3 mga kapatid. Si Shadrach at Meshach at Abednego ay nasa Babylon mga kapatid. Meron silang katungkulan sa Babylon. Now, si King Nebuchadnezzar, yung hari noon, mga kapatid, sa Babylon, gumawa siya ng image of gold, mga kapatid. Isipin na lang natin yung, kung nakikita nyo sa picture, gumawa siya ng imahe na gawa sa ginto, mga kapatid. Na, sino ba namang hindi mamamangha, mga kapatid, kapag nakakita kayo ng ganong imahe na purong ginto, mga kapatid? Siyempre, marami talagang mamamangha doon, mga kapatid. At inutusan ni Haring Nebuchadnezzar, mga kapatid, ang mga tao sa Babylon na lahat sila ay mag-bow down at sumamba doon sa golden image mga kapatid. Dahil kapag hindi sila sumamba mga kapatid, sila ay ipapatapon doon sa fiery furnace or doon sa naglalagablab na apoy na parang impyerno mga kapatid. Pero hindi siya literal na impyerno, pero something na sobrang init na grabe yung apoy na kung sino man ang makalapit at maitapon doon ay talagang mamamatay mga kapatid. Kaya inutusan niya lahat ng tao doon sa Babylon. Now, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, hindi sila nag-bow down doon sa golden image. Di may nagsumbong sa kanila, may nagsumbong kay Haring Nebuchadnezzar mga kapatid dahil hindi sila nag-bow down mga kapatid. Tapos tinanong ni Nebuchadnezzar kung bakit ayaw nila mag-bow down. Tapos ang reply nila, ang sabi nila, "O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. But if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up," mga kapatid. Ang sabi nila, hindi kami sasamba dyan sa golden image na yan. Dahil napaka-loyal nila sa ating Panginoon mga kapatid, na alam nilang ililigtas sila ng ating Panginoon. Pero kung hindi man sila iligtas ng ating Panginoon mga kapatid, hindi pa rin sila sasamba doon sa golden image na yon.
patuloy pa rin sila sasamba sa ating Panginoon, mga kapatid. So, hindi nga sila sumamba sa ating Panginoon. Now, edi sila Shadrach, Meshach, at Abednego, mga kapatid, ay pinatapon doon sa fiery furnace, mga kapatid. Ang kagandahan sa istorya na ito, mga kapatid, nung lumabas si Shadrach, Meshach, at Abednego, or nung habang nandun pa lang sila sa loob ng fiery furnace, hindi sila namatay, mga kapatid. Anong nangyari? Imbes na 3 lang sila, nadagdagan sila ng isa. Kasama na nila ang ating Panginoon, mga kapatid, doon sa init na yon, kasama na nila ang ating Panginoon sa paglabas. Now, yung nagtapon kay Shadrach, Meshach, at Abednego na mga sundalo, sila naman yung namatay, mga kapatid. Hindi nakapasok yung mga sundalo doon sa fiery furnace, pero nung makalapit lang sila doon sa fiery furnace, sobrang init kasi noon, hindi nila kinayang init, namatay sila, mga kapatid. So, namangha si Haring Nebuchadnezzar, mga kapatid. Ang sabi niya tuloy sa mga tao na inutusan niyang sambahin ang golden image, mga kapatid. Lahat ng sasamba sa golden image, ang dapat lang sambahin ay ang Diyos ng nina Shadrach, Meshach, at Abednego, mga kapatid. So instead na yung golden image ang sasambahin, mga kapatid, gumawa ang Panginoon ng mirakulo, mga kapatid. Gumawa siya ng paraan upang ang kadakilaan, mga kapatid, ay mapunta sa kanya, mga kapatid. Imbes na ang golden image ang sasambahin, mga kapatid, inutusan niya ang mga tao inutusan ni Haring Nebuchadnezzar ang mga tao na ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego na ang sasambahin, mga kapatid. So, grabing kadakilaan, grabing ipinakita rito yung lordship ng ating Panginoon, mga kapatid, na hindi niya pinilit si Shadrach, Meshach, at Abednego na sambahin siya, mga kapatid. Kusang loob na tumalikod si Shadrach, Meshach, at Abednego doon sa golden image upang parangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Grabing kadakilaan, mga kapatid. Grabing miracle ang pinakita ng ating Panginoon sa kwentong ito, mga kapatid. At hindi na natin binasa yung verse, mga kapatid, dahil sobrang haba nito, almost or more than 30 verses yata yung Daniel chapter 3. So kapag may time kayo sa bahay nyo, basahin nyo na lang po. Next, mga kapatid, may trivia ako, mga kapatid, sa fiery furnace or yung pinagtapunan kila Shadrach, Meshach, at Abednego, mga kapatid. Excuse me. Nebuchadnezzar's furnace was likely one of 2 types. First is yung ore smelter, and then second is yung brick kiln. Now, ano yung brick kiln? Yung brick kiln, paggawaan ito ng mga brick. Dito, hinuhulma ang mga brick, mga kapatid, at grabing init dito, mga kapatid. Ang normally, mga kapatid, ang brick ay natutunaw or nabubuo sa taas ng temperature na 1,000 degrees Celsius, mga kapatid. Pero, yung Babylonian brick kiln, mga kapatid, is 1,300 degrees Celsius, mga kapatid. So, mas mataas siya ng 300 degrees Celsius, mga kapatid. And then, sinabi doon sa Bible, mga kapatid, na the furnace was heated 7 times, mga kapatid. So, yung 1,300 degrees Celsius, mga kapatid, mas pinainit pa ng 7 times. So, 1,300 times 7 is 9,100, mga kapatid. And then, alam nyo ba na ang temperature ng ating Earth's core, mga kapatid, or pinaka-gitnang bahagi ng ating mundo, mga kapatid, ay nasa 5,000 to 7,000 degrees Celsius, mga kapatid. So, kung pinainit ng 7 times yung brick kiln, mas mainit pa siya kaysa sa Earth's core, mga kapatid. So, wala talagang makakaligtas doon, mga kapatid, na kahit sino. Sobrang init talaga nun, mga kapatid. Pero sabi ng ilang scholars, mga kapatid, na yung 7 times, ginamit siya figuratively, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng figuratively? Hindi siya literal na pinainit ng 7 times. Ang ibig sabihin kasi ng 7 sa Bible, mga kapatid, is a perfect number. So, kapag pinainit mo siya ng 7 times, ibig sabihin, pinainit mo siya at a perfect rate, mga kapatid. So, kapag sinabi mong perfect, mga kapatid, yun yung pinaka-maximum, pinaka-mataas, mga kapatid. So, yun yung pinaka-mainit na mararanasan ng isang tao, mga kapatid. So, kaya, yung mga sundalong nagdala kay Shadrach, Meshach, at Abednego, mga kapatid, ay bigla na lang namatay, mga kapatid, dahil hindi nila kinayang init. Pero,
Si Shadrach, si Meshach at Abednego mga kapatid, nung lumabas silang buhay mga kapatid, lumabas silang kasama nilang ating Panginoon mga kapatid dahil sumunod sila mga kapatid sa kung ano yung conviction ng kanilang mga puso mga kapatid na isa lang ang Diyos na kanilang sasambahin mga kapatid. Doon ipinakita nila mga kapatid ang totoong lordship mga kapatid na si Jesus Christ lang ang dapat nating sambahin mga kapatid at dapat nating kilalaning Diyos mga kapatid. Hallelujah. Excuse me. Now, ano yung symbolism ng story mga kapatid? Ano ibig sabihin ng story? Si Shadrach, si Meshach at Abednego, nire-represent niya tayo mga kapatid. Sa buhay natin mga kapatid, darating talaga sa buhay natin na itetempt tayo, itetest tayo mga kapatid, kung pipiliin ba natin ang Diyos or pipiliin natin ang kasamaan mga kapatid. So, si King Nebuchadnezzar, siya yung distraction sa buhay natin mga kapatid or nire-represent niya mga kapatid yung devil mga kapatid, yung kasamaan mga kapatid na bibigyan tayo ng temptations na kung i-overcome ba natin mga kapatid or hindi. And then yung fiery furnace mga kapatid, these are the consequence of our actions and decisions mga kapatid. Now, kung pipiliin nating sumamba doon sa kasamaan mga kapatid, aaminin natin na merong comfort mga kapatid na darating sa buhay natin na kapag pinili natin yung kasamaan. Kasi sino ba naman kasing hindi masasarapan sa kasamaan, di ba mga kapatid? Masarap talaga gumawa ng kasamaan, masarap gumawa ng kasalanan mga kapatid. And then, kapag pinili mo naman mga kapatid na sambahin ang ating Panginoon, katulad ng message ni Brother Gerald last Sunday mga kapatid, ipe-persecute ka ng mga tao mga kapatid, ipe-persecute yung faith mo mga kapatid, itetest ka mga kapatid, grabing pagdurusa ang pagdaraanan mo mga kapatid. And then, the golden image mga kapatid, nire-represent nito ang ating mga Panginoon. Bakit mga Panginoon? Dahil hindi lang isa ang Panginoon mga kapatid. Now, pupunta tayo mga kapatid. Wala pa pala. Now, pupunta muna tayo sa moral of the story mga kapatid. Bago natin puntahan kung bakit tinawag kong mga Panginoon. Now, ang moral of the story nito mga kapatid, there is a great comfort in our discomfort mga kapatid, if and only if we choose God mga kapatid. Kung sa kasamaan mga kapatid, meron tayong nararanasang comfort mga kapatid. Kapag pinili natin gumawa ng masama mga kapatid, nandun yung sarap mga kapatid. Pero kapag pinili natin ang ating Panginoon mga kapatid, makakaranas tayo ng discomfort mga kapatid. Pero in our great discomfort mga kapatid, doon natin mararanasan yung tunay na comfort mga kapatid. Hallelujah Jesus. Kapag nakakaranas ka ng discomfort mga kapatid, ang Diyos ay naririyan mga kapatid upang i-comfort ka mga kapatid ng pinakadakilang comfort na mararanasan ng sinumang tao sa mundo mga kapatid. Kung mahirap intindihin sa literal na buhay mga kapatid, pero sa spiritual mga kapatid, kapag pinili natin ang ating Panginoon mga kapatid, ipe-persecute tayo ng mga tao. Pero yung persecution sa mga tao na yun ang magdudulot para i-comfort tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, na ang biyaya ng ating Panginoon ay bababa mula sa langit mga kapatid. Ang kanyang grasya, ang kanyang habag mga kapatid, ang kanyang awa ay ating matatanggap mga kapatid. At tayo i-comfort din ng lubusan mga kapatid. Pangalawang moral mga kapatid, we always say, we need to go out of our comfort zones, mga kapatid. Pero ang sabi ni Jesus, mga kapatid, no, you just need to find where the real comfort is, and it is found in Christ alone, mga kapatid. Wala nang ibang masihigit na comfort pa mga kapatid, kundi sa ating Panginoon mga kapatid. Hindi natin kailangan umalis sa ating comfort zone mga kapatid. Kailangan lang nating hanapin kung saan talaga naroroon ang tunay na comfort mga kapatid. At makikita lang natin ito mga kapatid sa ating buhay na Panginoon mga kapatid. The Lordship of Jesus Christ allows us to experience His amazing miraculous powers that make impossible things possible mga kapatid. Katulad nila Shadrach,
Meshach at Abednego, mga kapatid. Though imposible sa paningin ng mga tao na sila'y mabuhay pa, mga kapatid, pero sinamahan sila ng ating Panginoon, mga kapatid, at ipinakita niya, mga kapatid, ang kanyang mirakulo, mga kapatid. Kung pipiliin lang natin ang ating Panginoon, mga kapatid, miracles will happen in our lives, Panginoon. Hindi lang sa Bible nangyayari ang mga miracles, mga kapatid, kundi everyday, mga kapatid, pwedeng mangyari ang mga miracles kung pipiliin lang natin paglingkuran ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. And then last, mga kapatid, na moral ng story ng Shadrach, Meshach, and Abednego. The Lordship of Jesus Christ gives us the power to defeat the King Nebuchadnezzar and the golden image in our lives, mga kapatid. Yung Lordship of Jesus Christ, mga kapatid, bibigyan ka niya ng kapangyarihan, mga kapatid, upang taludin ang mga gawa ng kaaway, ang mga temptasyon sa mga buhay natin, mga kapatid, na sa tingin ng mga tao, imposibleng malampasan, mga kapatid, pero dahil sa Lordship ng ating Panginoon, mga kapatid, na ibinigay sa atin, mga kapatid, na ipinakita niya sa atin, mapagtatagumpayan natin, mga kapatid, ano bang negativity, mga kapatid, ano bang temptation na ipinapakita sa atin ng kaaway, mga kapatid, kayang-kaya nating talunin ang kaaway if and only if we choose God, mga kapatid, and if and only if we choose to na maranasan ang kanyang Lordship, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Now, bakit ko sinabing mga Panginoon? Who can be our Lords, mga kapatid? First is our family, mga kapatid. Kanina, pinaisip ko kayo, mga kapatid, ng 5 most important persons in your lives, mga kapatid. Now, if your family is in that, mga kapatid, wala namang problemang maging importante ang ating mga pamilya, mga kapatid, sa atin, dahil importante naman talaga sila, mga kapatid. Kaso ang problema lang, kung nagiging Diyos na natin sila, mga kapatid. Kung mas pinipili na natin ang ating pamilya kaysa sa ating Panginoon, mga kapatid. Doon nagkakaroon ng problema, mga kapatid. Now, kung lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, ay para lang sa ating mga pamilya, mga kapatid, doon nagiging Diyos natin sila, mga kapatid. Now, hindi masamang mag-provide sa ating pamilya, mga kapatid, dahil kailangan natin mag-provide sa ating mga pamilya kasi family natin sila. Sino magpo-provide sa kanila kundi tayo rin naman. Pero we should know our limitations, mga kapatid, kasi minsan unknowingly or unconsciously, mga kapatid, nagiging Diyos na natin ang ating pamilya nang hindi natin nalalaman, mga kapatid, na sa sobrang pagmamahal natin sa kanila, nauubusan na tayo ng pagmamahal sa ating Panginoon, mga kapatid. So, we should balance, mga kapatid, our love. Now, kailangan mahal natin ang ating Panginoon, mahal natin ang ating pamilya, pero ang pinakadakila dapat sa lahat ay ang ating Panginoon, mga kapatid. Same with number 2, mga kapatid, our friends. Minsan sa sobrang kakastay natin ng oras sa ating mga kaibigan, mga kapatid, nakakalimutan na natin ang ating Panginoon, na instead na nasa bahay tayo, nagbabasa ng Biblia, na nag-aayuno, mga kapatid, na nagdarasal, mga kapatid, na naglalaan ng oras sa ating Panginoon. Instead na nandun tayo, mga kapatid, nandun tayo sa ating mga kaibigan, mga kapatid, na lagi natin kasama, mga kapatid. Now, it's okay to have friends, mga kapatid, but you should know who your friends are, mga kapatid. Kasi kung ano yung ginagawa ng mga kaibigan mo, mga kapatid, minsan ganun din ang magagawa mo, mga kapatid. Dapat hindi tayo nagpapa-impluwensya, mga kapatid, sa ating mga kaibigan na gumawa ng masama, mga kapatid. Okay lang, mga kapatid, kung ang ating mga kaibigan ay gumagawa ng mga kabutihan, mga kapatid, na makapagdudulot sa atin upang gumawa rin ng kabutihan, mga kapatid. We should influence our friends, mga kapatid, as Christians, mga kapatid, na gumawa ng mabuti, mga kapatid, at kilalanin din ang ating Panginoon, mga kapatid, dahil kung hindi natin gagawin ito, mga kapatid, nagiging Diyos natin ang ating mga kaibigan, mga kapatid. So, we should also know our limitations pagdating sa ating mga kaibigan, mga kapatid. And then pangatlo, mga kapatid, our partner, mga kapatid, our girlfriend, boyfriends, mga kapatid, or our husband and wife, mga kapatid. Now, dito tayo pinaka-critical, mga kapatid, kasi kapag tayo nagmahal, aminin natin na minsan binibigay talaga natin lahat sa ating partner, mga kapatid, na mapasaya lang sila, maaliw lang natin sila, mga kapatid, masabi lang natin na mahal natin sila, mga kapatid, na inuubos natin yung sarili natin sa kanila, mga kapatid, which is wrong, mga kapatid, na binibigay natin lahat ng bagay sa kanila na hindi na tayo nakakapaglaan para sa ating Panginoon, mga kapatid. So,
It's okay to have boyfriend and girlfriend, mga kapatid. It's okay to have a partner, mga kapatid. Because it is the will of God, mga kapatid. Pero kung nagiging Diyos na natin, mga kapatid, ang ating mga boyfriend and girlfriend, mga kapatid, sobrang mali na neto, mga kapatid, at hindi na ito kaya-aya, mga kapatid, sa ating Panginoon. And then next, our studies and careers, mga kapatid. Sa sobrang immerse natin, mga kapatid, sa ating pag-aaral at ating pagtatrabaho, mga kapatid, 8 hours a day, and then Monday to Friday. Tapos minsan, pagdating ng Saturday and Sunday, nasa bahay lang tayo. Wala tayong ginagawa. Sa sobrang pagod natin sa trabaho, sa pag-aaral, mga kapatid, nakakalimutan na natin ng ating Panginoon. It's okay to have jobs. It's okay to study, mga kapatid. It's the plan of God in your life, mga kapatid. But you should also know your limitations, mga kapatid. Dapat iset mo yung boundaries mo, mga kapatid, na hindi lang puro aral, hindi lang puro trabaho, mga kapatid. Kailangan meron tayong oras sa ating Panginoon, mga kapatid. I am not preaching today, mga kapatid. I am just teaching, mga kapatid. Kasi sabi nila, live what you preach, mga kapatid. And aaminin ko, mga kapatid, na isa rin ako sa mga guilty, mga kapatid, na nahihirapan i-apply yung itinuturo ko ngayon, mga kapatid. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid, at ibinabahagi ko lang, mga kapatid, sa inyo ang aking mga natututunan, mga kapatid. Tuturuan ko kayo kung anong dapat gawin, mga kapatid, at tuturuan ko rin ang aking sarili, mga kapatid, dahil kailangan natin lahat pagtagumpayan ito, mga kapatid. Dahil karamihan sa atin, mga kapatid, ay nag-i-struggle pa rito, mga kapatid. Now, napakarami nating Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Pero, si Jesus Christ, mga kapatid, siya lang talaga dapat ang ating Diyos, mga kapatid. Huwag natin kalilimutan yun, mga kapatid. And then next, money, mga kapatid. Ang sabi nila, money is the root of all evil, mga kapatid. Sabi ko, hindi. Hindi money ang root ng lahat ng kasamaan, mga kapatid. It's okay to have money. It's okay to be rich, mga kapatid. It is God's plan in your life, mga kapatid, na magtagumpay ka sa buhay mo, mga kapatid, na yumaman ka, mga kapatid. Pero, ang nagiging negative lang dito, mga kapatid, ay kapag ang buhay natin ay umiikot na lang sa pera, mga kapatid. Kung kumakayod na lang tayo para lang magkapera, mga kapatid, at hindi na natin alam kung anong gagawin sa ating mga pera, mga kapatid. Okay lang, mga kapatid, na magkapera tayo, mga kapatid, kasi it is a necessity, mga kapatid. We cannot live without money, mga kapatid. Pero, lagi lang natin isipin na hindi Diyos ang pera, mga kapatid. Bakit? Yung mukha ba sa pera, mukha ba ng Diyos? Di ba hindi? Mukha lang din ng tao yan, mga kapatid. So, we need money to support our lives, mga kapatid. Pero, wag tayong susobra, mga kapatid. Hindi natin dapat gamitin ang pera sa kasamaan, mga kapatid. At hindi dapat natin maging buhay ang pera, mga kapatid. Dahil ang pera ay pera, pero ang Diyos ay Diyos, mga kapatid. Hindi kailanman magiging pera ang Diyos, mga kapatid. Sabi nga sa Bible, mga kapatid, you cannot serve two masters. Either isa-serve mo ang ating Panginoon, mga kapatid, or isa-serve mo ang mammon, mga kapatid. So, we need to choose, mga kapatid. Papaalala ko, mga kapatid, okay lang magkaroon ng pamilya, okay lang magkaroon ng kaibigan, mga kapatid, okay lang magkaroon ng partner, mag-aral at magtrabaho, mga kapatid, okay lang magkaroon ng pera. They are necessities, mga kapatid. Kailangan natin ang mga ito sa buhay natin, mga kapatid. Pero, we should know our limitations, mga kapatid. Dapat hindi natin sila gawing Diyos, mga kapatid. And then next, who can be our Lord, mga kapatid, ourselves, mga kapatid. Sa sobrang pagmamahal natin sa ating mga sarili, hindi natin namamalayan na nagagawa na nating Diyos ang ating sarili, mga kapatid. Sa sobrang tingin natin sa salamin, mga kapatid, sobrang in love tayo sa sarili natin na hindi na natin nagagawang ma-in love sa ating Panginoon, mga kapatid. Dapat, mga kapatid, it's okay to love ourselves, mga kapatid, but it is not okay to love ourselves more than any other, mga kapatid, more than God, mga kapatid. So, ang pinaka-main point neto, mga kapatid, kung bakit ko sinabing mga Panginoon, mga kapatid, dahil meron tayong Lord of Lords, mga kapatid. There is Jesus Christ, mga kapatid, which is our Lord of Lords, mga kapatid, na dapat si Jesus Christ
yung nasa unahan, mga kapatid. Dapat si Jesus Christ yung nasa above ng ating pamilya. Dapat si Jesus Christ yung nasa above ng ating mga kaibigan, ng ating girlfriend, boyfriend, ng ating studies, careers, ng ating pera, ng ating sarili, mga kapatid. Dapat si Jesus Christ, mga kapatid, ang nasa pinakauna, ang ating top priority, mga kapatid. Dapat siya ang una nating naiisip, mga kapatid, sa tuwing tayo gigising, mga kapatid. At siya ang ating iniisip, mga kapatid, bago tayo matulog, mga kapatid. Dapat siya ang una nating kinakausap sa pagising natin sa umaga. At siya ang ating kinakausap bago tayo matulog, mga kapatid. Dapat ang buhay natin ay umiikot kay Jesus Christ, mga kapatid. Dahil kung hindi, mga kapatid, hindi natin siya nagagawang Diyos, mga kapatid, at ang kanyang lordship ay hindi niya maipapakita sa atin, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Now, meron akong question nung, hindi ko alam kung kailan ko napatanong to sa sarili ko. Ang tanong ko, mahal ba ng Diyos ang lahat ng tao? Or pantay-pantay ba ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao? And then, this book answers my question, mga kapatid. This is Living Logos, Spiritual Growth 1 from Tabernacle of Joy, Singapore, mga kapatid. Isa siya sa mga lessons na inaaral naming mga Unlocking the Bible students, mga kapatid. And then, ang sagot, mga kapatid, pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao, mga kapatid. Pero may pero. Ano yung pero na yon? Yung pero na yon, meron siyang inner circle. Ano yung inner circle? Meron siyang group of friends na meron siyang special treatment. Sino yung sino yung group of friends ay, mga kapatid? Tatlo sila. First, si James. Second, si John. And then third, si Peter, mga kapatid. So, sa kanilang tatlo, sila yung tinatawag na inner circle of Jesus Christ na merong special treatment si Jesus Christ sa kanila. Bakit, mga kapatid? Bakit may special treatment si Jesus Christ sa kanila, mga kapatid? Mahal niya lahat ng disciples, mga kapatid. Pantay-pantay yung pagmamahal niya, pero kasi yung tatlong yun, mga kapatid, sila yung nagpakita sa ating Panginoon, mga kapatid, ng tunay na pagmamahal. So, kapag tunay yung pagmamahal na nagmumula sa ating mga puso, mga kapatid, na ipinapakita natin sa ating Panginoon, mga kapatid, although mahal niya na tayo, una pa lang, bago pa man tayo dumating dito sa mundo, mga kapatid, ipapakita rin ng ating Panginoon, mga kapatid, sa atin kung ano yung pinakita niya kay Peter, kay James, and kay John, mga kapatid. Now, there is a special privilege kapag sinabing nasa inner circle ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Merong 6 na special privilege, mga kapatid, na ipinakita niya kay Peter, James, and John na pwede rin nating maranasan, mga kapatid. Now, ano yon? First is, He delights to demonstrate His power unto these that love Him most. So, ipinakita niya ang kapangyarihan niya doon sa inner circle niya, mga kapatid. There was a time, mga kapatid, na sa Bible na merong isang tatay na yung anak niya patay na. And then, yung mga tao doon, sobrang nagkakagulo na sila kasi ayun, wala na yung bata. Now, si Jesus Christ, kasama si Peter, si James, si John, sinama niya doon sa loob, mga kapatid. And then, iniwan niya yung ibang disciples sa labas, mga kapatid. Ipinakita niya kay Peter, James, and John kung paano siya magpagaling, mga kapatid, ng patay na, kung paano siya bumuhay, mga kapatid, ng patay na. Mga kapatid, grabing, kung ako siguro yun, kung ako si Peter, James, John, sobrang mamamangha ako sa kadakilaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kapag nakita ko yung miracle na yun, mga kapatid. And we can experience that, mga kapatid, if and only if, mga kapatid, our love to God is real, mga kapatid. Papakitaan niya rin tayo ng mga miracles niya, mga kapatid, ng mga power niya, mga kapatid, kung paano siya kumilos, mga kapatid. And then next, mga kapatid, na special privilege na ipinakita niya kila Peter, James, and John is, He delights to share His glory with those who love Him most, mga kapatid. Pinapakita niya, mga kapatid, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kadakilaan, mga kapatid, sa mga tunay na nagmamahal sa kanya, sa mga pinaka nagmamahal sa kanya, mga kapatid. So, just like them, mga kapatid, we can also experience this, mga kapatid. And then third, He delights to reveal His choices, secrets, to those who love Him most, mga kapatid. So, even Jesus Christ, mga kapatid, meron siyang mga secrets, mga kapatid. At ipinakita niya ito, mga kapatid, kila Peter, James, and John. So,
nakakainggit, di ba? We can also experience that, mga kapatid. And then, ang pang-apat, mga kapatid, Jesus delights to reveal His true self to those who love Him most. Ang pang-lima, God delights to reveal His deity to those that love Him most, mga kapatid. So, dito ipinakita niya kila Peter, James, and John, mga kapatid, yung lordship niya, mga kapatid, yung deity niya, mga kapatid, yung pagka-Diyos niya, mga kapatid, Diyos sa lahat ng Diyos, mga kapatid. And then last, mga kapatid, or yung pang-anim, He shares His love with those who love Him most, mga kapatid. Now, excuse me, Jesus Christ loves us all, mga kapatid. It is a reality, mga kapatid. Lahat tayo pantay-pantay na mahal ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero kung pipiliin nating totoong maglingkod sa Kanya, mga kapatid, kung pipiliin nating totoong gawin siyang Diyos ng ating buhay, mga kapatid, totoong gawing Panginoon ng ating mga buhay, mga kapatid, yung na-experience si Peter, James, and John, mga kapatid, ipapa-experience niya rin sa atin, mga kapatid. So, sinong may ayaw nun, mga kapatid? Lahat tayo gusto yun, mga kapatid. And it only happens, mga kapatid, when we make a choice, mga kapatid. Now, ano yung problema, mga kapatid? Jesus Christ is the Lord of Lords, but we, at times, treat Him as our last resort, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng last resort, mga kapatid? Ibig sabihin natin, mga kapatid, naaalala lang natin si Jesus Christ, mga kapatid, kapag huli na. Kapag wala na tayong mapuntahang iba, kapag wala na tayong choice, mga kapatid. Yun yung problema sa atin, mga kapatid. Mapa-Kristiyano ka man, mga kapatid, or mapa-normal na tao, ordinaryong tao, mga kapatid, yun ang pinaka-problema, mga kapatid. Now, sino dito ang nakakaalam, mga kapatid, ng kanta ni Basilio na Lord Patawad? It is not a Christian song, mga kapatid, pero yung message, yung content, mga kapatid, nung una ko yung pinakinggan noong 2015, mga kapatid, parang normal lang siya na kanta, mga kapatid, nung 2015, pero pinakinggan ko siya kahapon, mga kapatid. At naiiyak ako, mga kapatid, kasi ang sabi doon sa lyrics ng Lord Patawad ni Basilio, mga kapatid, si Basilio ay isang sikat na flip-top rapper, mga kapatid. Sabi niya, kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan, baka may kakilala ka na pwede kong utangan, kasi alam mo na sa tong it's talo ako, pwede bang bigyan ako kahit 6 na numero? Di ba, mga kapatid? It is not a Christian song, but it tumatagos siya sa puso natin, mga kapatid, kahit Christian tayo, kahit hindi tayo Christian, mga kapatid, yung mga hindi Christian, mga kapatid, na naaalala lang natin, mga kapatid, ang ating Panginoon kapag may kailangan tayo, mga kapatid. Sinasabi natin meron tayong relationship kay Jesus Christ, mga kapatid, pero naaalala lang natin siya, mga kapatid, kapag nangangailangan tayo. Yun ba ang tinatawag na relationship, mga kapatid? Nakipagrelasyon ka ba, mga kapatid, dahil may kailangan ka lang, mga kapatid? Kung ikaw ba nung nagka-girlfriend ka, nagka-boyfriend ka, mga kapatid, ginirlfriend mo lang siya dahil may kailangan ka, di ba hindi, mga kapatid? Dapat mahal natin ang ating Panginoon, mga kapatid. And then, sabi pa dito, mga kapatid, ako'y nagsisimba kapag gusto ko lang, pag may bagong damit na ipagyayabang, pag may bagong biling mahal na pabango, kapag bago ang shoes o kaya ang relo. Di ba, mga kapatid? Sobrang tamang-tama sa atin, mga kapatid, na merong ilan sa atin, mga kapatid, na ayaw natin magsimba kasi luma yung damit natin, mga kapatid, luma yung sapatos natin, luma yung relo natin, mga kapatid. Nagsisimba lang tayo para ipagyabang yung bago nating long sleeves, bago nating coat, mga kapatid, which is wrong, mga kapatid. Maling-maling ipagyabang, mga kapatid, sa iba, mga kapatid, ang lahat ng meron tayo, mga kapatid, dahil kung wala ang Diyos, mga kapatid, hindi tayo makakasuot ng coat na to, hindi tayo makakasuot ng long sleeves kapag linggo, mga kapatid, hindi tayo makakasuot ng bagong relo, ng bagong sapatos, mga kapatid. They are just material things, mga kapatid. At kapag ginagawa natin yun, mga kapatid, na nagsimba lang tayo para doon, mga kapatid, ginagawa nating Diyos ang ating coat, ang ating long sleeves, ang ating relo, ang ating sapatos, mga kapatid. Maling-mali, mga kapatid. And then, sabi pa rito, mga kapatid, akala ko dati ay kaya ko na,
Kaya ko nang mabuhay mag-isa, ang daming trabaho, babae at pera. Pag ako'y sagana, di kita kilala. Mga kapatid, naiyak talaga ako kahapon mga kapatid habang pinapanood ko yung music video ni Basilio sa kantang to mga kapatid na unconsciously mga kapatid, unconsciously at minsan alam natin mga kapatid na nagagawa natin to mga kapatid sa ating Panginoon. At nakaka-guilty mga kapatid dahil we should have an intimate relationship with Him mga kapatid. Pero minsan mga kapatid, ang katotohanan ginagamit lang natin ng ating Panginoon mga kapatid. Meron din ako napanood sa Flip Top mga kapatid, ang sabi doon mga kapatid, ginagamit ka ba talaga ng Diyos o ikaw ang gumagamit sa Kanya mga kapatid? Now think of it mga kapatid. Ginagamit ba talaga tayo ng Diyos mga kapatid o ginagamit lang natin siya mga kapatid to gain fame, to gain power mga kapatid, para sumikat sa mga tao mga kapatid, satisfying our personal objectives mga kapatid, na hindi na natin nagagawa ang kalooban ng ating Panginoon mga kapatid kung bakit niya tayo niligtas mga kapatid. I am not preaching mga kapatid, I am teaching mga kapatid, I am teaching to myself, I am teaching to everyone mga kapatid that we need to change that attitude mga kapatid. We need to change that way mga kapatid dahil hindi tayo niligtas ng Panginoon para lang gamitin natin siya mga kapatid. Hindi gamit ang Panginoon mga kapatid, isa siyang Diyos mga kapatid. Tatandaan natin yan mga kapatid. Hallelujah Jesus. And then next mga kapatid, ang sabi ni Pastor Timothy Lee mga kapatid, si Pastor Tim mga kapatid ay isa sa mentor namin mga kapatid na mga Unlocking the Bible students. Siya ang pastor ng Tabernacle of Joy, Singapore mga kapatid. Siya yung sa kanila galing to, and ang sabi ng mga kapatid, I cannot make you a disciple if you do not want to be a disciple mga kapatid. Now, the choice is ours mga kapatid. Kung gugustuhin ba talaga natin maging disciples mga kapatid, kung gugustuhin ba talaga natin maging Lord of Lords si Jesus Christ ng buhay natin mga kapatid, nasa atin ang desisyon mga kapatid. Hindi tayo pipilitin ni Pastor Tim, hindi tayo pipilitin ni Pastor John, ng mga leaders ng church natin mga kapatid. Kundi tayo sa sarili mismo, kailangan natin pilitin ang sarili natin mga kapatid. Now, muli natin basahin mga kapatid ang Psalms chapter 23 verse 1 to 6. Sabi mga kapatid, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinananauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman mga kapatid. Now, if hindi ka pa rin decided mga kapatid to make Jesus Christ as our Lord of Lords mga kapatid, I hope this verse mga kapatid help you decide mga kapatid. Now, iisa-isay natin yung mga verse na to mga kapatid. Alam naman natin na si Haring David mga kapatid, bago siya maging hari, isa siyang shepherd mga kapatid, isa siyang pastor, ganon. Nag-aalaga siya ng mga sheep mga kapatid. Kaya sinulat niya tong Psalms chapter 23. Now, sa first verse mga kapatid, ang sabi, the Lord is my shepherd mga kapatid. Let us focus mga kapatid doon sa word na may. The Lord is my shepherd mga kapatid. David makes it personal mga kapatid na inihalin tulad niya ang ating Panginoon mga kapatid bilang kanyang pastol mga kapatid. Now, anong ginagawa ng isang pastol mga kapatid or ng isang pastor? Sa verse 2 mga kapatid,
He makes me to lie down in green pastures. Wait lang. Balik tayo sa English. Ang hirap nung Tagalog, mga kapatid eh. Saan na yun? Ayun. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters, mga kapatid. Now, ano ibig sabihin ng He makes me to lie down in green pastures, mga kapatid? It means God knows what we need and provide them for us, mga kapatid. Yung mga sheep, mga kapatid, nangangailangan sila ng green pastures, mga kapatid. Kung saan sila nakakapagpahinga, mga kapatid, kung saan sila nakakainom ng tubig, mga kapatid, na hindi umaagos, mga kapatid. Still, it means calm, mga kapatid, kalmadong tubig, mga kapatid. Kung saan, ito yung lugar, mga kapatid, na kung saan sila pwedeng magpahinga, mga kapatid. Kung saan yung mga sheep, mga kapatid, ay pwedeng makaranas ng ginhawa, mga kapatid. So, inihalin tulad ni Haring David, ang ating Panginoon, mga kapatid, as a pastor, mga kapatid, who leads him beside the still waters, mga kapatid, who makes him to lie down in green pastures, mga kapatid, dahil alam ng Diyos, mga kapatid, ang ating pangangailangan, mga kapatid. Kahit minsan ginagamit natin siya, mga kapatid, pero patuloy pa rin siya nagpo-provide, mga kapatid, sa atin, mga kapatid. Nakakakonsensya lang, mga kapatid, na tayo yung mga sheep niya, mga kapatid, pero yung treatment natin sa kanya, mga kapatid, hindi shepherd, mga kapatid, kundi isang bagay na kailangan lang natin, mga kapatid. So, let this verse remind us, mga kapatid, na we need Jesus, mga kapatid, but si Jesus, alam niya na yung mga pangangailangan natin, mga kapatid, bago pa man tayo humingi sa kanya, mga kapatid. So, let us have, mga kapatid, a sheep and shepherd relationship with Jesus Christ, mga kapatid. So, and next dito, mga kapatid, ayun, He leads me beside the still waters, where there is peace and comfort, mga kapatid. He restores my soul, mga kapatid. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake, mga kapatid. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, whatever you are dealing right now, mga kapatid, He is the answer, mga kapatid. He is the great provider. He knows what you need, mga kapatid. He is the answer of all we want, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Naalala ko, meron kaming kanta sa youth camp noong 2014 yata. Sabi doon, call on Jesus. He's the answer of all we want. Draw near to Him and praise His name. There's no other name, the most powerful name, the only one God. Call on Jesus. Mga kapatid, Jesus Christ restores our soul, mga kapatid. He knows everything that we are going through, mga kapatid. Anong pa mang problema yan, mga kapatid. Anong pa mang pagsubok, mga kapatid. Anong pa mang kahinaan, mga kapatid, na patuloy natin ino-overcome, mga kapatid. Alam ng Diyos lahat yan, mga kapatid. And He is the answer, mga kapatid, for everything, mga kapatid. And then next, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me, mga kapatid. Mga kapatid, bakit merong valley, mga kapatid? Yung mga sheep and yung shepherd, mga kapatid. Bakit pupunta pa sila, mga kapatid, bakit pa sila maglalakad sa valley, mga kapatid, kung pwede naman sila mag-stay sa bundok or sa taas, sa top of the mountain, mga kapatid, kung saan hindi sila mapapahamak, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, sa valley, doon matatagpuan, mga kapatid, ng sheep at ng shepherd, mga kapatid, ang sustainability, mga kapatid. Doon sila mabubuhay, mga kapatid, sa valley, mga kapatid. Mas comfortable, mga kapatid, sa mountain top, pero hindi mabubuhay ang sheep at shepherd doon, mga kapatid. Kailangan dalhin ng shepherd, mga kapatid, ang mga sheep sa valley, mga kapatid, kung saan makakaranas sila ng mga kaaway, mga kapatid, ng mga predators na pwedeng pumatay sa kanila, mga kapatid. Pero doon sa valley, mga kapatid, nandoon ang buhay nila, mga kapatid. And now, though we walk, mga kapatid, on the valley of the shadow of death, lumakad man tayo, mga kapatid, sa madilim na daan, mga kapatid, gagabayan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Ilalayo niya, mga kapatid, ang anumang kaaway, mga kapatid, na susira sa ating
buhay mga kapatid na magbibigay sa atin ng discomfort mga kapatid. Our God mga kapatid, He gives us comfort mga kapatid though we are walking in the valley of the shadow of death mga kapatid. We should not worry mga kapatid dahil His rod mga kapatid, it guides us mga kapatid. And His rod protects us mga kapatid and His staff guide us mga kapatid. Now, ano yung rod mga kapatid? Yun yung parang mahabang stick na ginagamit ng shepherd na pantaboy sa mga hayop na gusto mang pumatay sa mga sheep mga kapatid. So, yung rod mga kapatid, nagpo-protect siya sa mga sheep mga kapatid. So, the rod of Jesus Christ mga kapatid, it protects us mga kapatid sa anumang kapahamakan na maaari nating maranasan mga kapatid sa paglalakbay natin mga kapatid. And then yung staff mga kapatid, ano yung staff? It guides us mga kapatid. Kapag naliligaw na tayo ng landas mga kapatid, yun yung may pa-J, may pa-curve mga kapatid na kapag naligaw tayo ng landas, hihilain tayo mga kapatid. Alam nyo ba mga kapatid, matagal na tayo naliligaw tayo ng landas mga kapatid, pero patuloy tayong hinihila ng ating Panginoon pabalik sa Kanya mga kapatid. Pero tayo lang ang patuloy na tumatalikod sa Kanya mga kapatid. So it is time mga kapatid to walk with Him mga kapatid and never take the wrong way mga kapatid, to take wrong turn mga kapatid na hindi dapat tayo mga kapatid malihis ng landas mga kapatid kung sasabayan lang natin siya sa paglakad mga kapatid. And then, next, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over mga kapatid. Dito, makikita natin yung there is a great comfort in our discomfort if and only if we choose God mga kapatid. Nandyan yung mga kaaway mga kapatid, pero ang ating Panginoon mga kapatid, patuloy niya tayong pinagpapala mga kapatid. Kahit nandyan ang mga kasamaan sa paligid mga kapatid, patuloy niya tayong ginagabayan mga kapatid. Patuloy niya binibigay ang ating mga pangangailangan mga kapatid. Patuloy niya tayong sinusuportahan mga kapatid, pinansyal. Patuloy niya tayong pinapakain araw-araw mga kapatid, na hindi tayo nagkukulang mga kapatid sa mga biyaya mga kapatid. Hallelujah. God blesses us despite the presence of danger mga kapatid. In this verse mga kapatid, makikita natin na special tayo sa ating Panginoon mga kapatid, na kahit we are experiencing a pandemic mga kapatid, but we are still safe mga kapatid. Wala tayong virus mga kapatid. Ang ating pagkain sa pagkainan mga kapatid, 3 times a day nakakakain pa tayo mga kapatid. Minsan nga hindi lang 3, minsan 4, 5, 6 mga kapatid. Grabing pagpapala ang pinararanas sa atin ng ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. This means that no matter what we are, no matter what we've done, and no matter what our circumstances might be, God's goodness and loving kindness will pursue us to uphold us, care for us, challenge us, and forgive us, mga kapatid. Though, mga kapatid, nagkakasala tayo sa araw-araw, mga kapatid, patuloy niya tayong pinapatawad, mga kapatid. He cares for us. He loves us more than anyone, mga kapatid. This verse, mga kapatid, para sa atin, common verse to, mga kapatid. Pero, if we just immerse ourselves mga kapatid with its meanings mga kapatid, makikita natin yung kadakilaan ng ating Panginoon mga kapatid, yung lordship niya mga kapatid, na mararanasan natin ang lahat ng comfort na to mga kapatid if and only if we choose God mga kapatid. Now, if hindi pa rin kayo decided mga kapatid na piliin ng ating Panginoon mga kapatid, nasa inyo mga kapatid ang choice mga kapatid. Hindi niya tayo pipilitan mga kapatid. His lordship mga kapatid, it makes us free mga kapatid. It gives us freedom and a free will to choose mga kapatid. But sana wag natin abusuin mga kapatid, at sana piliin natin siya this time mga kapatid. Before I end mga kapatid,
there is this movie na ang title mga kapatid ay PK. PK means drunk or lasing mga kapatid. He's an alien mga kapatid na galing sa ibang planeta na bumaba rito sa lupa mga kapatid. And then ang mission niya ay mahanap yung something na parang bato, diamond, na yun yung way niya para makabalik siya sa ibang planeta mga kapatid. Pero yung diamond na yun mga kapatid, ninakaw ng mga tao mga kapatid. Now, this is para siyang Christian movie mga kapatid. Pero basta panoorin niyo mga kapatid, I highly recommend this movie mga kapatid. This is a great movie mga kapatid, which we can learn a lot of things mga kapatid about God, about friendship, about relationships mga kapatid. Please watch this movie mga kapatid. Ang sabi ni PK mga kapatid, which God should I believe? You all say it's only one God. I say no. There are two gods. One is the one who created us all. The other one is the one created by people like you. We know nothing about God who made us all, but the God people like you made is exactly like you. Liar, pretend to act, giving false promises, meeting rich people sooner, letting the poor neglected, happy when God praised. People are afraid to even say a word mga kapatid. My right number is very simple. The God who created us all, put faith in Him mga kapatid. And the God like you created, the duplicate God, destroy it mga kapatid. Now, ano yung point ni PK dito mga kapatid? We have a lot of gods mga kapatid sa buhay natin mga kapatid. And nalilito tayo mga kapatid kung ano yung uunahin natin sa mga Diyos na to mga kapatid. Hindi siya literal na Diyos mga kapatid. It is a symbolism mga kapatid, katulad nung sinabi ko kanina mga kapatid. This God may be your family mga kapatid. It may be your friends, your partner mga kapatid, your money, your career, yourself mga kapatid. Destroy it mga kapatid. I do not mean na itakwil natin sila. Hindi ganun mga kapatid. We need them in our lives mga kapatid. But we should set boundaries mga kapatid. We should know our limitations mga kapatid. We should know the worth of the one true God mga kapatid. We should only serve one God mga kapatid. It is only Jesus Christ mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Mga kapatid, I'm lost for words mga kapatid. Yung Lordship of Jesus Christ mga kapatid, grabe. Kapag pinili natin siya mga kapatid, grabe rin yung ipaparanas niya sa atin mga kapatid. Ano pa bang hihilingin natin mga kapatid sa Diyos mga kapatid? Nasa Kanya na ang lahat mga kapatid. We are looking for answers on earth mga kapatid, but we cannot find one mga kapatid because the answers mga kapatid for everything mga kapatid si Jesus Christ mga kapatid. Now, katulad ng sabi ni PK mga kapatid, the God who created us all, put faith in Him mga kapatid. And then, sabi ni Pastor Andy Harrison ng Planet Shakers, what we need is a real life-changing encounter with God mga kapatid. Let this day mga kapatid, let us have a real encounter with God mga kapatid, a life-changing mga kapatid, wherein wala na tayong ibang Diyos mga kapatid na sasambahin. Let us make a decision mga kapatid na mag-focus na lang tayo sa isa mga kapatid. The Lord of Lords mga kapatid. Kahit nasa bahay lang tayo ngayon mga kapatid, kung nasaan man tayo ngayon mga kapatid, please say a word of prayer mga kapatid. Please worship Him mga kapatid. We are not living anymore mga kapatid sa marami pang oras mga kapatid. We are running out of time mga kapatid. And if hindi pa natin pipiliin maglingkod sa ating Panginoon mga kapatid, baka maiwan tayo mga kapatid sa Kanyang pagbabalik mga kapatid. We do not know our tomorrow mga kapatid. Maybe mga kapatid, bukas wala na tayo rito sa mundong ito mga kapatid. Kailan natin pipiliin ang ating Panginoon mga kapatid? Kapag huli na ba? Habang may time pa mga kapatid, let us choose Him mga kapatid na
Kahit may discomfort, mga kapatid, na mararanasan, kahit may persecutions, mga kapatid, huwag nating indahin yun, mga kapatid, because greater is His comfort, mga kapatid. Now, mga kapatid, please, let us mga kapatid, hangarin natin, mga kapatid, na magkaroon ng totoo at life-changing na encounter sa ating Panginoon, mga kapatid. Now, mga kapatid, before I end, I am asking you this question. Hindi tayo kapili-pili, pero pinili niya. Tayo, kailan natin pipiliin ang kapili-piling siya? Ulitin ko, mga kapatid, hindi tayo kapili-pili, pero pinili niya. Tayo, kailan natin pipiliin ang kapili-piling siya? Let us remember, mga kapatid, dapat tayo yung nandun sa cross, mga kapatid. Dapat tayo yung namatay para sa mga kasalanan natin, mga kapatid. But He chose to give His life for us, mga kapatid. He chose to have an encounter with us, mga kapatid, pero patuloy natin siyang tinalilikuran, mga kapatid. Patuloy tayong sumasamba sa iba pang Diyos, mga kapatid. God is a jealous God, mga kapatid. Ayaw niyang nahati yung attention natin sa Kanya, mga kapatid. Hindi niya tayo pipiliin na sambahin natin siya. Hindi niya tayo pipiliin na gawin siyang Panginoon ng ating mga buhay, mga kapatid. But, alam niyo ba, mga kapatid, na sobrang sakit sa pakiramdam ng ating Panginoon, mga kapatid, kapag hindi natin siya pinipili, mga kapatid. He chose us, mga kapatid. It is our time now, mga kapatid, to choose Him, mga kapatid. Habang may oras pa tayo, mga kapatid, habang nandito pa tayo sa mundo, mga kapatid, habang may pagkakataon pa, mga kapatid, please, mga kapatid, let the Lordship of Jesus Christ, mga kapatid, enable us to choose Him as we chose us, mga kapatid. Let the Lordship of Jesus Christ enable us to choose Him because He chose us, mga kapatid. Mga kapatid, hindi ko pala sinabi yung title ko kanina, mga kapatid. Wala pa akong title na naibibigay, mga kapatid. Pero isa lang ang hangad ng ating Panginoon sa ating mga kapatid. Ayon ay tayo ay Kanyang makapiling, mga kapatid. Now, yung word na pili, mga kapatid, ginawa ko siyang color yellow, mga kapatid. Gusto tayong makapiling ng Diyos, mga kapatid. At makakapiling lang niya tayo, mga kapatid, kung pipiliin natin siya, mga kapatid. Again, mga kapatid, hindi tayo kapili-pili, pero pinili niya. Tayo, kailan natin pipiliin ang kapili-piling siya? Let us close our eyes for a moment, mga kapatid. Let us bow down our heads, mga kapatid, and talk to God, mga kapatid. Lord Jesus, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord. Lord Jesus, let your Lordship, Panginoon, help us to choose you, Panginoon, na sa araw-araw, mga Panginoon, ikaw ang aming pipiliin. Dahil araw-araw mo rin kaming pinipili, Panginoon. Lord God, Jesus, touch the hearts, Panginoon, ng lahat ng nanonood, mga Panginoon. Touch their hearts, Panginoon, na i-move mo sila, Panginoon, na ikaw ang maghari sa buhay nila, Panginoon. Kung ano man ang kanilang pinagdaraanan ngayon, Panginoon, alam naming merong comfort sa iyo, Panginoon. Though we are experiencing discomfort, Panginoon, your comfort, Panginoon, ang maghahari pa rin, Panginoon. Lord Jesus, help us, Panginoon, to choose you, Jesus, this time. And to choose you, Panginoon, until the rest of our lives, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong Lordship, Panginoon. Maraming salamat for the comfort, Panginoon. All this we pray, Panginoon, in your mighty name, Lord Jesus Christ. In Jesus' name, amen.